Nay, tawag ni Marie sa kanyang ina. Si Marie ang bunsong anak ni Aling Mariana. O anak, may kailangan ka ba? Tanong kaagad ni Aling Mariana. May kailangan po sana akong sabihin sa inyo. At ano naman yan anak? Tanong ni Aling Mariana sa kanyang anak, habang siya ay abala sa pagbabasa ng dyaryo. Huwag po sana kayong mabibigla sa sasabihin ko, Nay ha? At bakit naman ako mabibigla anak? At teka nga, patungkol saan ba yan? Seryosong tanong ni Aling Mariana sa kanyang anak, na siyang naging dahilan upang mapatigil ito sa pagbabasa ng dyaryo. Ano kasi Nay, sana patawarin niyo ako sa aking nagawa. Pero nangyari na po kasi, hindi ko na po ito mababawi. Ha? Anong ibig mong sabihin anak? Sabihin mo na lamang ng diretso, sapagkat hindi ko naiintindihan ang mga sinasabi mo. Naguguluhang tanong ni Aling Mariana. Nay, buntis po ako. Saad ni Marie. At parang tumigil ang lahat ng mga nangyayari para kay Aling Mariana. At para bang wala siyang marinig. At ang tanging nailabas lamang sa kanyang bibigay, iiwan mo na ako anak. Ani nito. Nay, hindi naman po kita iiwan. Malungkot na saad ni Marie. Hindi nakapagsalita si Aling Mariana at nang makabawi na siya sa kanyang pagkabigla, ay agad naman siyang nagsalita. Iiwan mo na pala ako anak. Hindi man lamang ako naging handa para dito. Malungkot na saad ni Aling Mariana. Anong iiwan Nay? Hindi po kita iiwan. At isa pa po, hindi po ba kayo galit na buntis ako? Paniniguradong tanong ng anak nito sa kanya. Oo naman, hindi ako galit sa iyo anak. At bakit naman ako magagalit? Isang biyaya yung binigay sa iyo. Kahit huwag kang mag-alala. Okay lang sa akin at hindi ako galit sa iyo. Masaya nga ako At sa wakas ay magkakaroon na ako ng apo sa iyo. Pero sa totoo lang, ako ay nalulungkot sapagkat iiwan mo na ako anak. At wala na akong makakasama pa dito sa bahay na ito. Nay, hindi naman po kita iiwan dito. Dito pa rin naman po ako titira. Ha? Anong ibig mo sabihin? Dito ka pa rin titira? Sa nobyo mo ikaw tumira, gaya ng mga kapatid mo. At dahil buntis ka na rin naman, ay kailangan mo nang magpakasal sa kanya. Si Lucio pa rin ba ang nobyo mo? Tanong ni Aling Mariana, na siyang naging dahilan upang mapayuko na lamang ang kanyang anak. Hindi po si Lucio ang ama Nay. At isa pa, ay matagal na po kaming hiwalay ni Lucio. At ang nakabuntis po sa akin ay si Franco, isang mahirap lamang po. Malungkot nitong sagot. Ano? Paano yan? Sino ang gagastos sa kasal nyo? Ako? Anak naman, ikaw pa naman ang bunso. Dapat ay nag-isip ka ng ganyan. Kung ako lang, ay tatanggapin ko anak. Kung isang mahirap man lamang ang mapangsawa mo, sapagkat galing rin ako sa hirap. Pero kilala mo naman ang mga kapatid mo, hindi ba anak? Alam ko na po yan Nay. Kaya nga hindi po kita iiwan dito Ako po ang nakikiusap sa inyo na dito na lamang po kami titira ni Franco. Ay naku anak, mahal kita. Kahit ako na lamang ang alis dito sa bahay. At ibibigay ko na lamang sa inyo ang bahay, okay? Ha? Pero saan ka naman titira Nay? Alangan namang mag-isa ka. Kaya nga dito na lamang po ako titira upang ikaw ay makasama ko pa rin. Anak, kahit wala akong kasama, ay titiisin ko sapagkat bago nawala ang iyong ama, ay nakaplano na ang lahat at parang napaaga pa ata ang pagdating. Pero Nay, anong pinag-uusapan niyo ni tatay noon? At bakit hindi ata pwede na tumira tayo sa isang bubong? Kailangan ba talagang magkahiwalay tayo, Nay? Oo anak, sapagkat may iba ka ng pamilya at kailangan mo nang mag-focus sa family mo. Maintindihan mo rin ako sa tamang panahon kapag malaki na ang mga anak mo at magkakaroon na rin sila ng sarili nilang pamilya. Kaya't anak, kailangan naming makilala yung si Franco na yan. Maging ang mga kapatid mo ay kailangan rin itong malaman. Ha? Maging sila ate, kailangan makaalam sa nangyari sa akin, Nay? Ayoko po. Nakakahiya po. Isang kahiyan po ang ginawa ko. Nag-aalalang saad ni Marie. Anak, huwag kang mag-isip ng hindi maganda. Oo, matataray ang mga kapatid mo. Pero hindi naman sila matapobre gaya ng iniisip mo. Magpasalamat ka na lamang at wala na ang ama mo. Kaya tawagan mo na lamang yung Franco na yan upang makilatis namin at makilala namin, okay? Dahil sa tatawagan ko na rin ang mga kapatid mo. Utos ng kanyang ina sa kanya. Kaya't napabuntong hininga na lamang si Marie dahil sa hindi pa siya handa upang harapin ang kanyang mga kapatid. Nay, napatawag ka ata?
Tanong ng panganay nitong anak na si Via Bianca. Anak, gaya nga ng inaasahan natin, ay napaagang nangyari kay Marie. Kaya't kailangan ay nandito kayo lahat bukas upang magtipon-tipon tayo sa huling pagkakataon bago ako lumipat ng bahay. Napagplanuhan na namin dito ng ama nyo. Hay naku, yan talagang si Marie. Napakatigas ng ulo. Anak, huwag mo nang sisihin ng kapatid mo. Hayaan mo na lang, okay? Kaya sige na, kailangan ko pa ring tawagan ang mga nakontak na namin noon upang ipaayos ang bahay na nabili namin noon ng ama mo. Suwestyon ni Aling Mariana sa kanyang anak. Okay, sige nay, ako na lamang rin ang bahalang magsabi kina Camille at Rian sa nangyayari kung bakit nagpatawag kayo kaagad ng pagtitipon sa bahay. Ani ni Bianca. O sige, maraming salamat anak ha. Mahal kita anak. Paalam ni Aling Mariana sa kanyang anak. I love you tunay. Paalam naman ang kanyang anak. Agad namang tinawagan ni Aling Mariana ang lalaking nakontak nila noon nang pinuntahan nila ang bahay na kanilang binili. Hello po? Sino to? Tanong kaagad ng lalaki. Ako to si Mariana, yung nakilala mo noon sa sitio Araneta, ang bagong lipat sa sitio nyo. Pakilala ni Aling Mariana. Ay oo, natatandaan na kita Aling Mariana. Pasensya ka na, hindi ko kasi nasave ang number nyo noon eh. Nahihiyang saad ng lalaki. Naku, huwag ka nang manghingi ng pasensya. Pero may favor sana ako sa iyo kung hindi ka sana busy. Pakiusap ni Mariana. Tungkol saan naman po yan ma'am? Magpapatulong sana ako sa pagpapintura ng bahay ko bukas dahil bukas na ako lilipat doon. Ay, tamang-tama, free po ako bukas ma'am. Di ako dyan. Sige, tatawagan na lamang kita bukas ng umaga ha. Kasi bukas na ako pupunta dyan eh. Maganda ka na lamang nang sa gayon ay dire-diretso na ang pagkilos natin, okay? Saad ni Aling Mariana sa lalaki. Sige po ma'am, wala pong problema yon. Handa po ako palagi. Ani ng lalaki. Sige, maraming salamat talaga ha. Ani na lamang ni Aling Mariana at agad nang binaba ang tawag. Kinabukasan ay maagang dumating ang mga anak ni Aling Mariana. So bakit mo kami pinatawag, Nay? Tanong kaagad ni Camille. Anak, gusto ko sanang ipaalam sa inyo na lilipat na ako ng bahay ngayon. Aniya. Ha? At bakit naman? Nagtatakang tanong ni Camille. Dahil sa may kanya-kanya na kayong pamilya mga anak, kaya't gusto ko nang lumipat ng bahay doon sa nabili namin ng tatay nyo noon. Akala ko kasi matagal pa ang pag-alis ko eh, subalit ay napaaga. Paliwanag ni Mariana. Teka nga, anong ibig nyo sabihin ay hindi ko po maintindihan? Bakit nga po kayo aalis? Meron po bang problema? Nagtatakang tanong din ni Rian. Anyways, wala namang problema mga anak. Subalit ay dito natitira ang bunso ninyong kapatid na si Marie. Ha? Bakit? Hiwalay na ba sila ni Lucio? Wika ni Camille. Don't tell me na buntis siya. Dagdag pa ni Rian. Well anak Marie, magpaliwanag ka sa mga ate mo. Utos ng kanyang ina. Kaya't agad namang nagpaliwanag ang dalaga. Kaya pala. So Marie, alam mo naman siguro ang prinsipyo ng pamilya natin, hindi ba? Kailangan mong magpakasal. Paalala ni Bianca. Alam ko ate, at pasensya na po talaga kayo kung sinanay pa ang aalis para may matirhan kami ni Franco. At nasaan naman yung Franco na yan ha? Gusto naming makausap yan at makilatis na rin. Tugon pa ni Rian. Datating din yun mamaya ate. Mabuti naman kung ganon. So Nay, aalis ka na po ba talaga? Nag-aalalang tanong ni Rian. Oo mga anak, kahit huwag kayong mag-alala sapagkat kaya ko naman ang sarili ko. At kung nag-aalala kayo sa kaligtasan ko, ay okay lang ako doon. Walang masasamang loob doon sa bagong bahay na binili namin. Dahil sa pinili talaga ito ng tatay nyo. Saad ni Aling Mariana, kung kahit napatango na lamang ang kanyang mga anak. At dumating na rin ang kanilang hinihintay na si Franco. Maayos naman ang naging galaw nito. Kaya't nagpaalam na si Aling Mariana upang asikasuhin ang kanyang bagong bahay. Good afternoon. Papunta na ako sa bahay. Kita na lang tayo doon ha. Ani nito. Sige po ma'am. Saad ng trabahador. Agad naman nilang sinimula ng pagpipintura at dahil sa sobrang curious nitong si Rocky na taga-pintura ay agad niyang tinanong si Aling Mariana. Ma'am, mawalang galang na po. Ikaw lang po ba ang titira dito? Tanong nito. Oo, ako lang iho eh. Bakit? Wala lang po ma'am. Nagtataka kasi ako dahil ilang oras na tayo dito pero wala pa ring anak nyo na pumupunta rito. Inosenteng tanong ni Rocky. Ganun ba? Napaka-observant mo naman. Pero anyways, ako lang talaga ang titira dito
At hindi rin naman ako tatambay dito tuwing umaga kasi pupuntahan ko ang mga anak ko. Ganun po ba ma'am? Napakalungkot naman po ng buhay nyo. Nako, hindi malungkot ang buhay ko sapagkat ganito ako, ani ni Aling Mariana. At agad na inilabas ang kanyang ball. Pwede bang pinturahan din ito, iho? Ani ni Aling Mariana. Oo naman po ma'am, wala pong problema. Sagot na lamang ni Rocky habang nakatingin sa ball. Halos hindi siya makagalaw dahil ang nasa isip niya ay punong-puno ito ng pera, kaya't hindi niya maiwasang mag-isip ng masama. Pagkatapos niyang magpintura, ay agad siyang umuwi at pinuntahan ang bahay ng kanyang kaibigan. Mike, natatarantang tawag nito sa kaibigan. O Rocky, nagmamadali ka ata? Nagtatakang tanong ni Mike. Hindi naman pero may maganda akong balita sa'yo. Patungkol saan naman yan? Makinig ka na nga lang at ipapaliwanag ko sa'yo. O sige, ani na lamang ni Mike. Nabalitaan mo naman siguro na may bagong lipat sa malaking subdivision, hindi ba? Oo, meron. Isang matanda. Grabe pre, matanda nga yun. Pero sobrang yaman naman. Alam mo ba kung bakit? Hindi. At teka nga, bakit mo naman nasabi na mayaman na Ber? Kilala mo ba? Sus, ako pa ba? Ako kaya ang hinar niya na tagapagpintura ng kanilang bahay. At alam ko na sobrang yaman ng matandang yon. At hindi nga siya nalulungkot sapagkat meron siyang vault and for sure ay malaking pera ang nasa loob nun. Pero hindi ko naman nakita. May vault pala ano naman ang gagawin natin sa vault na yon? Well, simple lang naman. Sabihin mo kay Greg nang sa gayon ay makuha natin ang vault na yon. At hati-hati tayo pagkatapos. So ni Rocky, magnanakaw? Naku pare, parang hindi na ata nagnanakaw yung si Greg Balita ko lang kasi ay nagbagong buhay na yon sapagkat nakahanap na ng trabaho. Trabaho? Sus, anin mo naman yung trabaho kung ang laman ng kahon ay malaki. Di tiba-tiba tayo, hindi na natin kailangang pang magtrabaho at magnegosyo na lamang tayo. Sabihin mo na nga lang yun sa kanya. Ikaw na lang kaya ang magsabi pre. Ano ka ba Mike? Kung matalik lang sana kaming magkaibigan, ay ako na ang magsasabi sa kanya. Kaya't ikaw na lamang ang magsabi at pilitin mo. Advantage na natin yun sapagkat yung matanda ay wala araw-araw sa bahay nila. At paano mo naman nalaman pre? Siyempre nung nagkwentuhan kami. Kaya't sige na, di talaga tayo magsisisi sa gagawin natin. Pamimilit na Rocky. Teka nga Rocky, sigurado ka ba talaga na malaking pera ang nasa loob ng vault? Tanong ulit ni Mike. Oo naman. Nang tanungin ko ang matanda, sabi kasi niya na hindi siya nalulungkot kahit wala ang mga anak sa bahay sapagkat may vault naman siya. So ibig sabihin nito ay masaya siya sapagkat marami siyang pera. Hindi ba ganyan naman tayong lahat, hindi ba? Masaya tayo kapag meron tayong pera kahit na wala tayong pamilya. Ani na lamang ni Rocky. Ayaw nga no? Sige, susubukan kong pilitin si Greg nang sa gayon ay may makakasama tayong magnanakaw na biyasana. Ani na lamang ni Mike. Okay sige, sabihin mo sa akin kaagad ha, nang sa gayon ay makasama ako sa paglusob nyo. Paalala ni Rocky kay Mike na siya namang tinanguhan na lamang ni Mike. Agad namang nagtungo si Mike sa bahay ni na Greg. Greg pare, kamusta ka na? Bati ni Mike sa kaibigan. Okay lang naman ako Mike, bakit naparito ka? May kailangan ka ba? Wala naman akong kailangan Greg, andito lamang ako para kamustahin ang trabaho mo. Okay lang ba? Inosenteng tanong ni Mike. Hindi ko masasabing okay pare, dahil construction worker lang naman ako. At saka napaisip nga ako na magnakaw ulit. Kaso nga lang, nakukonsensya na talaga ako. Wika ni Greg. Sus, konsensya ka dyan. May ialok sana ako sa iyong magandang gagawin pare. Pag nanakaw na naman ba yan? Diyos ko ikaw talaga Mike, gusto mo talagang magnakaw na lamang tayo palagi no? Ano ba yan? Hindi ka ba nadala sa huling nakaw natin? Halos hindi nga natin mahati sapagkat 200 pesos lang ang pera. Naku, dyan ka nagkakamali Greg. Ibahin mo to sa lahat ng mga nanakawan nating bahay. Ani na lamang ni Mike. At bakit naman pare? Nagtatakang tanong ni Greg. Makinig ka na lamang okay? Okay sige, pero siguraduhin mo lang na worth it talaga yun Mike ha? Ani ni Greg. Sus, ako pa ba? Nakita mo na ba yung bagong bahay sa Makiling Subdivision? Naku pare, big time talaga yung tumira doon. Yung isang kwarto daw doon ay pinagawa ng vault. Ito na talaga pare. Kapag nakuha natin ang laman noon, ay mukhang titigil na tayo sa pagnanakaw. Wika ni Mike sa kanyang kaibigan. Talaga ba tol? Baka fake news lang yan ha? Ikaw talaga Mike.
Kung ano na lamang ang naiisip mo, halatang halata talagang kailangan mo na ng pera, no? Grabe ka naman kung makapagsalita sa akin, Greg. Hindi to fake news ha. Galing to kay Rocky. Dahil siya ang inutusan ng matanda na magpintura ng bahay nila. At alam mo naman na masyadong madaldal yun, hindi ba? Keta yun, hindi maiwasang masabi rin ng matanda. Ganun ba? Reliable nga ang source mo. Pero ang tanong ay paano naman natin mapapasok yung ganoon? Parang napaka-imposible naman ata nun. Gusto mo bang akyatin ngayon? Mabilis na kontra naman ni Greg. Anong akala mo sa akin? Walang plano, Greg? Hindi ko naman sinabi na ganyan pero parang ganun na nga. Natatawang saan ni Greg. Sasabihin ko na ba sa ito kung bakit hindi ko pa planado? Siyempre nagawa ko na yun. Kaibigan ko yung nagpintura noong loob ng vault at magiging kasama na natin siya kapag nagkataon. Ihanda mo na lamang ang mga gamit na kailangan natin ha. Kasi ang balita pa, palagi raw wala sa bahay yung may-ari. Mas malaki ang posibilidad na yumakpat tayo kaagad. Masayang siwalat muli ni Mike sa kaibigan. Humanda ka talaga sa akin kapag palpak yan ha. Alam mo naman siguro na ayaw ko nang magnakaw eh. Pero nandito ka na naman, nang didemonyo sa akin. Sus, saka ka na tumigil pag natapos na tayo, okay? Sige na, aalis na ako at maghahanda na ako. At maganda ka na rin dahil anytime tayo ay lulusob. Paalala ni Mike na siyang tinanguhan na lamang ni Greg. Kinamulatan na ni Greg ang pagnanakaw. At ito na rin ang nakagisnan niyang hanap buhay. Nakarating na siya sa iba't ibang lugar para lamang gumawa ng karumal-dumal. Maliman sa kahit anong aspeto, ngunit dito raw siya magaling kaysa sa ibang bagay. Kinabukasan, ay nabalita nila na aalis na ang matanda upang umattend ng kasal ng anak nito at agad nilang inihanda ang mga kinakailangan. Nakabili na sila ng malaking bag kung saan nila ilalagay ang mga nakolekta nilang mga gamit mula sa vault na papasukin nila, ang sasakyan, at ang plano kung paano nila mapagtatagumpayan ng pinakamalaking akyat bahay na gagawin ni Greg sa buhay niya. So Mike, asa na ang kaibigan mong si Rocky? Bakit wala pa siya? Tanong ni Greg kay Mike. Napaka-excited mo naman, Greg. Kita mong hindi pa nakakalabas ang matanda eh. Mamaya na tayo pumasok kapag nakaalis na ang matanda at saka na rin lalabas si Rocky. Nandun lang siya sa madilim na eskinita. Sagot ni Mike. Mabuti naman kung ganun. Ani na lamang ni Greg. Ilang minuto pa silang naghintay nang makita nila ang matanda na papaalis na ng bahay. Psst, Mike, paalis na ang matanda oh. Ani ni Greg. Tara na, Rocky positive. Umalis na ang matanda. Tawag ni Mike kay Rocky. Kaya't daan-daan silang umakyat sa bakod ng bahay at agad silang pumasok sa bahay nito. Pagpasok pa lamang nila sa bahay ng matanda ay gulat na lamang sila sa kanilang nakita. Grabe pare, dito pa lang sa salas ay jackpot na talaga tayo. Simulan ko na kayang hakutin tong mga ito. Manghangwi ka ni Greg nang makapasok na sila sa nanakawang bahay. Huwag mo nang galawin yan. Mas marami tayong makukuha sa loob ng vault. Natatawang sagot na Rocky, ang isa pang kasamahan sa pagnanakaw. Grabe, hindi ko akalain isang matanda pa lang nakatira dito. Akalain mo yun, ang mamahal ng mga gamit. For sure mga anak niya ang mga bumili nito. Hindi maiwasang sabi ni Greg. Parang hindi ganun ang pagkakaalam ko pare. Kasi base sa kwento ng matanda, ibinigay niya ang bahay niya sa kanyang anak at lumipat ito ng bahay. So for sure, mayaman talaga ang matanda kahit na walang tulong ng mga anak niya. Sambit ni Rocky. Tama na nga yung mga chichatan nyo at pumunta na tayo sa may vault. So question naman ni Mike. Sa kabilang dako naman ay habang nasa biyahe si Aling Mariana ay biglang tumawag ang kanyang anak. Nay, o Marie, napatawag ka ata. Kasi nakalimutan ko pong sabihin sa inyo na kailangan ko pong magdala ng gamit at dito na lamang po muna kayo matutulog. Ay sige, babalik na lamang ako sa bahay. Ha? Nakaalis ka na pala, Nay? Oo, pero hindi pa naman ako malayo. Kaya't babalik na lamang ako. Dahil for sure, gabi na rin at wala na akong mabibilhan pa ng mga gamit. Kaya't babalik na lamang ako. Huwag ka nang mag-alala ha, at makakaabot pa rin ako sa kasal mo. Natatawang saad ni Aling Mariana sa anak. Sige Nay, bilisan mo ha. Mag-ingat ka po. I love you. Paalam ng kanyang anak. Kaya't agad naman nang bumalik si Aling Mariana sa kanilang bahay. Samantala si Greg ay parang nag-aalala na naglalakad patungo sa vault. Ngunit bago pa man sila nakarating sa kinaroroonan ng vault, ay biglang bumalik ang may-ari ng bahay na siyang nagpagulo ng lahat. Kaya naman wala silang magawa kung hindi ang gawin ng mga wala naman sana sa plano nila. Huwag kang gagalaw. Seryosong ani ni Greg, sabay tutok ng kutsilyo sa matanda. Ha?
Sino kayo? Natatakot na tanong ng matanda. Hindi mo na kailangan pang malaman sapagkat hindi kami masamang tao. Buksan mo na lamang yung vault at aalis na kami kaagad. Hindi ka namin sasaktan at walang dugo na dadanak. Sigaw na utos ni Greg sa kali. Wala naman kayong makukuha riyan sa vault namin. Naiiyak na wika ni Mariana. May edad na ang ginang na ito. Kaya naman makikitang nanginginig ang babae sa takot. Habang nakatutok ang mga kutsilyo na dala nila Eman at ng kanyang mga kasamahan. Huwag mo na kaming binobola, Ale. At baka hindi mo alam ang kaya naming gawin sa'yo. Kaya't makisama ka na lamang. Kung gusto nyo pang mabuhay, wala kang laman ng vault na yan. Mahawa naman kayo sa akin. Naiiyak nitong Saad. Inuubos mo talaga ang pasensya namin ha. Magpapagawa ba kayo ng ganyan? Kung wala namang kalaman-laman, naibuksan mo na dali. Sigaw muli ni Greg rito. Oo, sige na. Basta't wag nyo na lamang akong sasaktan. Iyak ng matanda. At dali-dali binuksan naman ito ng babae. At kagad siyang tinalian at binusala ng bibig. Natulala ang lalaki, maging ang mga kasama niya, nang makita nila ang laman ng vault. Pare, ano to? Bulong ni Greg na nagsimula ng umikot sa loob. Saglit na hindi nakapagsalita si Mike. Sa kanyang nakita, ay takang-taka pa rin siya. Hanggang sa tinanggal niya na nga ang pusal sa bibig ng Ali. Bakit ganito ang mga tinatago nyo rito? Nasaan ang pera? At nasaan ang mga ginto? Baling ni Greg rito. Wala kaming ganoon. Kasi nasa mga anak na namin yon. At lahat sila ay may kanya-kanya ng pamilya. Kaya naman naisip namin na gumawa na lamang ng kwarto. Kung saan ay pwede naming balikan ang mga nakaraan. Lahat ng nandito ay memorya ng mga anak ko. At pati na rin ang mga apo ko. Naluluhang paliwanag ng Ali. Pare, tara na. Wala naman tayong maiita rito eh. Dahil sa nakikita niyang galit mula rito. Tinalian nilang muli ang matanda. At saka sila umalis na walang kahit anong dala. Pare, anong nangyari sa'yo? Pasensya ka na ha. Hindi ko rin naman alam na ganun lang pala ang ilalagay nila sa vault. Hindi naman tayo mamamatay tao. Magnanakaw lang tayo. Kit niyaya na rin kita talaga kanina para makaiwas sa gulo. Paliwanag ni Rocky kay Greg. Na siyang nakatulala lamang at tahimik na nakaupo sa hagdan. Ikaw talaga, Rocky. Akala ko pa naman ay positive. Dinamay mo pa talaga kami ni Greg. Ano ba yan? Akala ko ay reliable ka. Hindi rin naman pala. Nasayang lang ang oras namin. Maging ang mga oras ni Greg. Kita mo ang nagbabagong buhay na yung tao eh. Tapos ay palpa ka naman. Ani ni Mike. Pasensya na talaga pare ha. Akala ko lang talaga kasi. Akalain mo yun? Pera naman talaga ang nagpapasaya sa atin, hindi ba? Oy Greg, sumagot ka nga dyan pare. Nakakahiya ka talaga. Sambit muli ni Rocky. Wala pare, ayos lang yon. Hindi lang ako makapaniwala na may mga tao pa rin palang hindi sinasamba ang pera katulad natin. Natatahimik ako. Kasi sa totoo lang, wala. Hayaan mo na nga. Sagot ng binata rito. At saka tumayo. Sigurado ka ba Greg? Oo naman. Kit, wag na kayong mag-alala. Okay lang talaga ako. Ani ni Greg. Tara na, uwi na tayo. Yaya pa ni Greg. Kit agad naman nang tumango na lamang ang kanyang mga kasamahan. Hindi lamang masabi ni Greg na noong makita niya ang loob ng vault ay may kung anong pagbabago siyang gustong gawin sa sarili niya at pati na rin sa kanyang buhay. Bigla niyang napatunayan na hindi lahat ng tao ay salapi lamang ang mahalaga o tinatago dahil may mga tao pa rin na mas pinahahalagahan ng pagmamahal, memorya at oras sa isa't isa. Simula noon ay pinangako ng lalaki sa kanyang sarili na hindi na siya magnanakaw at maghahanap na siya ng maayos na trabaho dahil gusto niya balang araw na may babalikan ng kanyang pamilya o maging siya mismo sa lahat ng maliit na bagay na kanyang pinaghirapan para sa mga ito.